Pagkatapos ng laban, pinagsabihan ni Teacher Baiyeshu ang lahat, walang masama sa pagiging bata at pabigla-bigla sa kanilang mga aksyon, pero dapat marunong silang rumespeto at huwag basta-basta maniwala sa tsismis na sumisira sa dangal ng iba. Bilang isang Dragon Master, kailangan nilang matutong magdesisyon para sa sarili nila. Kung hindi dahil sa kabutihan ni Zuming lang, baka patay na nga raw sila ngayon. Napayuko naman sa hiya ang mga hangal at taos-pusong nagpasalamat kay Zuming lang sa ipinakita nitong kabaitan. Matapang na pinahayag ni Zuming lang na hindi na dapat pang pakialaman ng iba ang dangal ng magiging asawa niya. At dahil doon, biglang nagbago ang ihip ng hangin, ang mga dating mapanghusga, ngayon ay nagpapalusot na, todo papuri at kunwaring paghanga. Sa loob-loob ni Zuming lang, alam niya ang totoo, ang mga taong ito, mabilis bumaliktad ng sitwasyon. Sa kabilang banda, abala sa pag-uusap ang ilang estudyante. Isa sa kanila ang nagsabi na may nalalapit na joint challenge sa susunod na buwan. Nagtataka pa siya kung mayroon bang Dragon General sa hanay nila. Samantala, isang lalaki ang nagngingit-ngit matapos punitin ang isang liham. Paalala niya, hindi ba't napag-usapan na ang pangangaso ang plano nila sa susunod na buwan, pero ngayon, isang hamon na naman ang dumating ng hindi inaasahan. Pagkatapos ng laban, naging sentro ng atensyon si Zuming lang. May mga babaeng estudyanteng bigla na lang lumapit, gustong makipag-team, nag-aalok ng sarili, at pati tanungin kung pwede bang maging isa siya sa mga girlfriend niya. Pero si Zuming lang, agad na tumakbo palayo, dahil ayon sa kanya, may mas mahalaga pa raw siyang kailangang gawin. Napabuntong hininga din ng ating bida, dahil ang mga babae ay parang tigre raw talaga, ayon sa kasabihan. Tinawag naman ni Nanling siya ang ating bida, at sinabihan niya ito kung totoo ba nga raw ang kanyang narinig na parang tigre nga raw ang mga babae. Nagpalusot naman dito ang ating bida, at sinabihan niya si Nanling siya na nagkamali nga raw ito sa kanyang mga narinig mula sa kanya. Imbis na magalit si Nanling siya, bigla niya nalang hinawakan si Zuming lang, at sinabi niya dito na gusto niya nga raw itong marinig muli sa kanya. Nagpalusot naman ang ating bida kay Nanling siya na may kailangan pa raw siyang gawin. Kaya dali-dali naman siyang umalis palayo, para makaiwas sa pang-aakit ni Nanling siya sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Nanling siya ang ating bida, namumula nitong sinabi na hindi naman niya ito kakainin, at bakit nga ba sobrang duwag ng lalaking ito. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo si Zuming lang sa Dragon Storage Hall para bisitahin ang kanyang munting dragon, masaya siyang makita na magaling na ito mula sa mga sugat, at habang buhat-buhat niya ito, naisip niyang wala pa pala itong pangalan. Nag-isip siya ng maaaring itawag dito, at unang pumasok sa isip niya ang pangalang Lupi, na ang ibig sabihin ay berdeng balat, pero tila hindi natuwa ang maliit na dragon sa pangalang iyon. Kaya nagmungkahi siya ng isa pa, Ludo, na nangangahulugang berdeng butil. Sa pagkakataong iyon, wala nang nagawa ang maliit na dragon kundi ang umiyak na lamang sa kanyang bagong pangalan. Habang yakap-yakap pa rin ng ating bida ang maliit na dragon, masaya niyang sinabi na tatawagin na niya itong Ching Shua. Pero kung sakaling balang araw ay gusto nitong magpalit ng kulay ng balat o dugo, maging asul man o lilang-lilang, pwede naman daw niya itong palitan ng pangalang Lanjuo o Zeshua. Samantala, tila nalito naman ang munting dragon, napatingin ito sa malayo, dahil parang naguguluhan sa dami ng pinipiling pangalan para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, sa gitna ng katahimikan ng gubat sa loob ng academy, naglalakad ang ating bida habang kausap niya si Ching Shua. Binanggit niya na kahit binigyan siya ng malaking halaga ng ina nito, kulang pa rin yun para sa paborito nitong inumin, ang katas mula sa Phoebe Tree. Ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang sinasabi, bigla na lamang tumakbo si Ching Shua. Biglang tinawag ito ng ating bida habang nagmamadaling hinahabol niya ito. Habang patuloy na tumatakbo si Ching Shua, hindi rin nagpatumpik-tumpik ang ating bida at agad itong sinundan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, natunto nila ang isang malamig at mapayapang lugar na napapalibutan ng kawayan, ang Bamboo Forest Loft. Mabilis na umakyat sa hagdan ng ating bida habang tinatawag nito si Ching Shua, halatang puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Pagpasok niya sa loob ng bahay, agad siyang napatigil sa nakita, si Ching Shua ay abala sa pagdila ng asul na tinta mula sa isang kawayan. Nagulat naman dito ang ating bida sa kanyang nakita, kaya sinabihan niya si Ching Shua na hindi niya nga raw itong pwedeng kainin.
Bigla naman nagsalita dito si Nanling siya sa ating bida na wag nga raw itong mag-alala, dahil ang kinain nga raw ng kanyang dragon ay ang Phoebe tree juice. Nagulat naman ang ating bida sa pagkakita nito kay Nanling siya, kaya napatanong ito sa kanya kung dito ba nga raw siya nakatira. Habang pinagmamasdan ni Nanling siya ang ating bida, napangiti ito ng may halong tukso at sinabing palihim daw itong pumasok sa kalagitnaan ng gabi, napaka-misteryoso nga raw nito. Bigla namang nataranta ang ating bida, halos matapilok sa paghingi ng paumanhin at paliwanag na hindi niya intensyong bigla ang pumasok, ngunit sa halip na magalit, natawa lamang si Nanling siya at sinabing nagbibiro lang siya. Tinitigan niya ang munting dragon na kasama ng ating bida, sabay tanong kung saan raw nito nakuha ang ganoong kakaibang nilalang. Sinagot naman ito ng ating bida na nakuha niya ang munting dragon sa isang bangin ng kagubatan sa hilaga ng Academy. Hindi raw siya sigurado kung anong uri ito ng dragon dahil wala naman itong tala o lahi sa kahit anong aklat. Napatingin si Nanling siya sa maliit na dragon at agad itong nakilala. Isa raw itong Divine Green Tree Dragon, ang pinuno ng Forest Dragon Clan. Ipinaliwanag din ni Nanling siya na mahina ang hininga ng dragon, malamang ay nagkaroon nito ng matinding pinsala sa isang mahalagang yugto ng paglaki nito. Kahit pa raw umabot ito sa tugatog ng lakas sa hinaharap, mahihirapan pa rin itong mailabas ang tunay na kapangyarihan ng isang ganap na Divine Green Tree Dragon. Habang pinag-uusapan nila ito, abala naman si Cheng Shua sa walang tigil na pagsipsip at paglaplap sa mga lata ng pintura sa paligid, waring hindi alintana ang mga seryosong usapan ng dalawa. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang napasigaw si Zooming lang sa pagkabigla, may masama siyang nakita. Tumalsik sa ere ang mga sisidlan ng Phoebe tree juice, at nagsimulang lumutang-lutang ang makukulay na likido sa hangin. Napansin naman ito ni Nanling siya, kaya dali-dali naman itong gumamit ng mahika upang hindi matapon ang mga Phoebe tree juice. Nagulat naman dito ang ating bida, hindi niya inakalang, isa rin palang demigod si Nanling siya. Napatitig siya habang dahan-daang tumataas ang enerhiya sa kamay nito, at sa paggalaw ng pintura sa ere, unti-unting bumalik ang mga Phoebe tree juice sa kanilang mga lagayan. Namangha naman dito si Zooming lang at pinuri nito si Nanling siya sa kanyang ginawa. Kasabay nito, biglang lumapit si Nanling siya sa ating bida, at mapanukso nitong sinabi habang hawak nito ang balikat ni Zooming lang na may mas magagaling pangaraw siyang teknik. At tinanong niya din ang ating bida kung gusto bang araw niya ito na makita. Hindi na nakaimik si Zooming lang, dahil nakikita niya mismo ang itsura ng kanyang minamahal sa mukha ni Nanling siya. Dahil dito, bigla niyang inalis ang kamay ni Nanling siya. Halatang natarante si Zooming lang at dali-daling nagsabi na baka sobra na raw ang tagal niya sa silid nito, nagdahilan pa siyang malamig na ang panahon kaya mas mabuting magpahinga na ito. Agad niyang binuhat si Cheng Shua at mabilis na tumakbo paalis, para bang tinakasan ng isang mapanganib pero nakakahiyaring sitwasyon. Habang tumatakbo, masaya naman si Cheng Shua sa sitwasyon ng kanyang amo. Habang naglalakad paalis sa gitna ng kawayan, inis na inis si Zooming lang kay Cheng Shua na hindi pa rin tumitigil sa pagtawa, galit niyang sinisi ito, lahat daw ng nangyari ay kasalanan nito. Pero sa gitna ng inis at pagkapahiya, naalala niyang may isang mahalagang bagay siyang nakalimutang itanong kay Nanling siya, na kung saan nga raw ito na bumili ng Phoebe tree juice. Napabuntong hininga na lang siya at inisip na baka sa susunod na lang niya itanong, huli na rin naman kasi, at kailangan ding ingatan ang reputasyon. Makalipas ang ilang sandali, habang naglalakad si Zooming lang sa loob ng akademya, napansin niyang may malaking abiso na nakapost, isang mahalagang anunsyo mula sa paaralan. Ayon dito, sunod-sunod ang mga pag-atake ng mga demonic entity sa iba't ibang panig ng lungsod, kaya't lahat ng estudyante at guro ay inaatasang bumuo ng grupo upang tugisin at wasakin ang mga halimaw, may gantimpalang spiritual domain fruit para sa mga mahusay na makakahanap. Ngunit may babala rin, bawal ang mag-isa, ang sinumang magtatangkang lumaban ng solo ay hindi bibigyan ng kredito, dapat daw agad ipagbigay alam sa pinakamalapit na guro ang lokasyon ng halimaw. Dahil dito, napaisip si Zooming lang, kailangan ba talaga niyang makipagtulungan sa iba? Ang kilala lang naman niyang maaasahan ay sina Li Xiaoyang at ang barkada nito, pero ni hindi pa nga raw nila nararating ang Dragon Gate. Sa huli, nadismaya na lang siya habang bumubulong sa sarili, sino nga ba ang dapat niyang yayain? Bigla naman napalingon ang ating bida nang marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan, pagharap niya,
nakita niya si Chu Yanyan kasama ang iba pa nitong mga kasamahan, sina Jin Menjon, Lu Xiaoliu, at ilan pang magagandang mandirigma. Ngumiti si Chu Yanyan at diretsahang inalok si Zhu Minglang, kung gusto ba nitong sumali sa kanyang grupo. Sa sobrang perpekto ng timing, natuwa naman ang ating bida at agad na sumang-ayon na oo. Kinaumagahan, habang naglalakad ang grupo sa Little Pond Hill, pinag-uusapan nila kung paano mas mapapadali ang paghahanap nila sa mga demonic entities dahil sa Windbell Dragon ni Sister Chu. Habang abala sa paglalakad, napansin ni Zhu Minglang ang munting si Little Qingxua na biglang lumabas ito sa kanyang damit. Laking tuwa ng ating bida nang makita na nagkabunga ang pag-inom nito ng Phoebe Tree Juice, dahil lumitaw na ang mga pakpak nito. Habang lumilipad si Qingxua, isang malaking ibon ang aksidenteng bumangga rito. Bumagsak si Qingxua mula sa ere habang umiiyak at umiikot ang katawan. Nagulat naman dito ang Bell Dragon at sinabing hindi niya sinasadya, ngunit huli na, sa gitna ng kaba, mabilis na tumakbo si Zhu Minglang at buong lakas na sumigaw sa kanyang alaga. Hindi naman nahulog si Qingzhou dahil nakalipad ito, dahil dito napahiya naman si Zhu Minglang sa kanyang ginawa. Sa gilid naman, napatingin ang ilang estudyante sa maliit na dragon. Napakunot noo ang isa at napatanong kung isa ba itong wood-carving dragon, dahil mukhang sobrang liit at kakaiba kasi ng itsura nito. Isa pa sa kanila ang pabirong nagsabi na baka patay na nga raw na wood dragon ito, kasi ang patay na wood dragon ay hindi na raw pwedeng ukitin. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla naman napalingon ang Bell Dragon, tila may naramdaman itong kakaiba mula sa paligid, nanlaki ang mga mata nito, senyales ng paparating na panganib. Sa kabilang banda, mabilis na kumilos si Chu Yanyan, tinawag niya si Zhu Minglang at sinabing magmadali ng araw ito. Nagbabala rin siya sa kanila na maaaring may mga kalaban na nagtatago sa damuhan. Habang patuloy silang sumusugod, isang lalaki mula sa kanilang grupo ang bigla na lang sumigaw ng galit, tinawag niyang duwag ang mga halimaw. Walang pag-aalinlangan, agad niyang tinawag ang kanyang mga demonic spirits. Naiwan naman ang ating bida sa likod at napailing na lang, tila napapaisip ito, ganito na ba talaga kapusok at pabigla-bigla ang mga kabataan ngayon. Habang patuloy na tumatakbo si Zhu Minglang, biglang sumulpot mula sa likuran ang isang halimaw na mukhang demonyo. Napansin ito ni Qingxua, kaya agad naman itong kumilos para paslangin na ito, mula sa lupa, naglabasan ng matutulis at makakapal na halamang baging, at agad nitong pinaluputan ang halimaw. Pagkababa ng ating bida, bigla siyang napatigil nang may lumitaw na makapal na usok sa kanyang harapan. Mula rito, unti-unti, matapos ang tagumpay na depensa, ngumiti si Zhu Minglang at pinuri niya ito sa kanyang ginawa. Sa kabilang banda, habang naglalakad sa kagubatan ng lalaki kasama si Chu Yanyan, bigla na lang nilang napansin ang kakaibang presensya sa paligid, isa-isang lumitaw mula sa kadiliman ang mapupulang mga mata, mga nilalang na malinaw na hindi kaaya-aya ang intensyon. Nagulat sila nang makita ang tunay na anyo ng mga ito, mga mababangis na unggoy, puno ng galit at gutom, mabilis na umatake mula sa itaas ng mga puno. Agad na kumilos ang lalaki, sa gitna ng tensyon, mabilis siyang gumuhit ng dragon pattern sa ere gamit ang espiritual na enerhiya. Ilang saglit pa, isang mainit at nakakasilaw na apoy ang sumabog, kasabay ng paglitaw ng kanyang fiery lizard dragon. Sa lakas ng pagpasok nito, agad nitong pinaslang at sinunog ang mga halimaw. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang silang nahulog sa isang patibong na baging. Kaagad naman lumipad ang Bell Dragon sa kanyang amo, upang iligtas ito. Ngunit laking taka ng Bell Dragon nang hindi niya mabuhat ang kanyang amo sa mga baging. Kaya sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang lumitaw ang isang halimaw sa likod ni Chu Yanyan, dahilan kung bakit ito ay natakot ng sobra. Sa kabutihang palad, biglang lumitaw ang ating bida mula sa masukal na kagubatan, at buong lakas niyang iniutos kay Qingxua na linisin ang daraanan. Kasabay nito, agad namang bumuga ng apoy si Hia upang atakihin ang halimaw sa likod ni Chu Yanyan. Sa tindi ng pag-atake, napuruhan naman dito ang halimaw, at tumilapon ang braso nito habang nagsabugan ang dugo sa ere. Hindi din nagpahuli si Qingxua, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang itali ang mga ibang halimaw. Kasunod nito, nagtanong naman ang ating bida kay Chu Yanyan na kung nasaan nga raw ang kanilang mga ibang kasamahan. Habang palapit na si Zhu Minglang kasama si Hia, agad silang pinigilan ni Chu Yanyan,
binalaan niya sila na huwag nang lumapit dahil napapaligiran ang lugar ng makakapal na baging at halaman, sobrang siksik para sa malalaking dragon, kaya raw sila naipit. Napahinto ang ating bida habang si Hia naman ay walang kam-alay-malay na tumapak na pala sa bitag, kaya sa isang iglap, bumulusok si Hia pababa at tuluyang nalubog sa masikip na damuhan. Pagkabagsak ni Hia sa patibong, nakita naman ng ating bida na nakikipaglaban ang kanyang mga kasamahan sa mga natitirang mga halimaw sa baba. Dahil dito, pinayuhan niya si Hia na mag-ingat nga raw ito. Sinabihan ng ating bida si Chu Yanyan na manatili na lang sa ligtas na lugar habang siya na mismo ang bababa para iligtas ang iba pa nilang kasama. Nag-aalalang sumunod na lang si Chu Yanyan at pinaalalahanan din siyang mag-ingat sa baba. Pagkatapos nito, tumalo na ang ating bida sa ilalim ng bangin. Pagkababa ng ating bida, bigla siyang napatigil nang may lumitaw na makapal na usok sa kanyang harapan. Mula rito, unti-unting lumitaw ang imahe ng isang babae, isang pamilyar na mukha na agad niyang kinilala. Dahil dito, bigla na lamang nagliwanag ang mga mata ng ating bida dahil nakita niya ang kanyang pinakamamahal na si Yanzi. Halos hindi siya makapaniwala habang papalapit ito sa kanya, mapanuksong ngiti ang dala, na parang totoong totoo. Tuluyan siyang nalito at napatitig, habang ang ilusyon ay tila may gustong sabihin o gawin. Pero sa isang iglap, sumigaw si Cheng Shua sa kanyang amo upang magising ito sa ilusyon. Dahil dito, tuluyang bumalik sa katinoan ang ating bida. Ngunit pagkagising niya sa ilusyon, laking gulat niya nang makitang papalapit na sa kanya ang mga kamay ng halimaw. Buti na lang, agad itong napigilan ni Qingzhou bago pa siya tuluyang matamaan. Ang halimaw ay isang fleece flower vine rat wolf, at dito na niya napagtanto na ang lahat ng nakita niyang ilusyon ay epekto lamang ng nakakalinlang na gas na ibinubuga ng halimaw. Nagpasalamat naman ang ating bida sa kanyang alaga, dahil sa ginawa nito. Sa di inaasahang pangyayari, mabilis na nasira ng vine rat wolf halimaw ang mga baging na nakapigil sa kanya. Sa isang iglap, bumulusok ito pasugod, taglay ang lakas ng isang nilalang na halos 900 taon nang nagpapalakas at nasa bingit na ng pagiging demonyo. Nag-aalala naman dito ang ating bida sa kalagayan ni Cheng Shua, kaya dali-dali niya itong sinabihan na umiwas nga raw ito. Ngunit sa kasamahang palad, sa sobrang bilis ng halimaw, hindi na ito naiwasan ni Cheng Shua kaya buong-buo niyang sinalo ang atake ng halimaw. Kaya agad-agad naman pinalabas ng ating bida si Bai Qi upang tumulong kay Cheng Shua sa labanan. Sa matinding pag-atake ni Bai Qi, mabilis itong sumugod at sinalubong ang mabangis na halimaw. Tinamaan ng sunod-sunod na atake ang kalaban, wala naman magawa ang halimaw kahit na umatake pa ito ng paulit-ulit, dahil sa sobrang bilis ni Bai Qi hindi man lang niya natatamaan ito. Kasunod nito, lumipad si Bai Qi sa ere at ginamit nito ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito, tuluyan ang naging yelo ang katawan ng halimaw, matapos mapasok sa isang malaking kristal na tila ba'y bumalot sa katawan nito. Pagkatapos nito, bigla na lamang lumabas ang bilog na bagay na nagmula sa halimaw matapos nitong mamatay. Kinuha naman ng ating bida ang isa sa mga naiwan ng halimaw, isang Demon Soul Pearl, napangiti siya nang mapagtanto ang halaga nito. Sa isip niya, kung ipapakain niya ito kay Cheng Shua, tiyak na lalakas pa ito ng husto at mas lalo pang titibay sa mga susunod na laban. Maya-maya, paglapit ng ating bida, agad niyang tinanong si Brother Jin kung ayos lang ito, ngunit sa halip na sagot ng pag-asa, isang malungkot na balita ang kanyang natanggap, si Sister Yang ay namatay. Habang patuloy na umiiyak si Brother Jin, pinilit nitong magpasalamat sa pagkakaligtas sa kanya, pero kahit anong lakas ng loob, hindi nito maitago ang bigat ng pagkawala ng kanyang kaibigan. Napatingin na lang ang ating bida sa kanya, at malungkot niyang sinabi na hindi na maibabalik ang mga patay, kaya mas mabuti pang umalis na nga raw sila sa lugar na ito. Makalipas ang ilang sandali, nagbalik na ang grupo ng ating bida sa Dwarf Mountain City, sinalubong sila ng isa sa mga guro, na nagsabing maswerte silang nakaligtas sa engkwentro laban sa mga demonic spirits. Ibinahagi din ng kanilang guro ang malungkot na balita, isa sa mga guro mula sa Hilaga ang hindi nakaligtas, ngunit sa kabila nito, pinuri niya ang grupo sa pagtulong na muling maibalik ang kapayapaan sa lungsod, at sinabi nito na bumalik na muna sila sa akademya. Agad namang tumugon sina Brother Jin at ang iba pa, at nangakong personal nilang ihahatid ang katawan ni Sister Yang pabalik. Pagkatapos nito, nilapitan ng guro si Zuming Lang, dahil sa ipinakita nitong lakas na maihahalin tulad sa mga guro ng akademya,
Inalok siya na sumama sa Qingliu River City upang tumulong sa grupo ng mga taga-supil ng demonyo, may kalakip pa itong gantimpala na bukod tangi para sa mga pinakamagagaling. Sumang-ayon naman ang ating bida at tinanggap nito ang alok nito.